guys, blessed morning. So, andito na po tayo din sa bagong bahay natin. And again, ayan po ang garden natin dun. So, today, dala ko yung grass cutter ko. And tatabasan natin yung paligid ng property natin. So, dito, mainly sa may harapan ng bahay, walang masyadong kailangan bukod dito. Pero dito sa may garden, yun ang kailangan natin actually tabasan. Ayun sa paligid. So, today, samahan nyo ako magtabas. Okay, tulad ng sinabi ko, ito po yung tatabasan muna natin. So, ito yung sa may lindero po ng property. Ayan, so not really sure kung kita, pero yun sa baba dyan, kita nyo ba, yun no? May release pa rin ng train. Napahilig yata ako sa train. Lahat na nililipatan ko or nakukuha kong property, may release. So again, may dumadaan po dyan train. Yan po yung bundok. Napapalibutan po tayo ng bundok. So yun ang tatabasan natin for today. And kung hindi ko pa nababanggit to, dito po kasi may mga pumapasok na hayop. What I mean by that is yung mga usa at baboy damo or baboy ramo. So kung makikita niyo yung mga hukay-hukay na yan, hinuhukay po yan ng mga baboy ramo. Yan, naghahanap ng makakain po nila. So once na mag-start tayo ng garden dito at hindi natin nilagyan ng fence or bakod, mababaliwala po lahat ng pinaghirapan natin. So yan. Kaya after ko linisin yung paligid, kailangan kong gumawa dito ng bakod para hindi makapasok ang baboy damo. Yan. So kailangan nating alagaan din ang property natin at mga investment. So kailangan natin maglagay ng bakod. So hindi ko na ipakita na maayos to sa unang video ko. Pero again, yun yung mga bonsai na lumalaki or pinapalaki. Inaalagaan nila dito dati. Bakit nila ginagawa yan? Kasi una, mga nabebenta rin po kasi yan. Ito yung mga pinalalagay sa landscaping o ginagamit na landscaping. Mga bonsai na malalaki po. So ilalagay sa property kung saan nyo gustong ipalagay. So ito, meron ako nito yung maliit lang sa paso. So again, gaganda nyo po nyan or nila. Pero tulad na nasabi ko, hindi ko po sila papatayin. Ang gagawin natin dyan is, sorry guys, nakat yung video ko. So tulad na sinasabi ko, hindi po natin papatayin yung mga yan. Ang gagawin po natin ay bubunutin po natin sila ng mais. Masyado maliwanag. Hanap tayo ng mais na spot. So as I was saying, bubunutin po natin yung mga bonsai na yan. Ito, ganda ng maple na to. Bonsai na to. Alam nyo ba, bubunutin ko lang to at ilalagay ko sa paso. Ganda na po niya, no? Ganda ng puno niya, oh. Wala na akong masyadong gagawin dyan, kundi trimming ng konti. Saktong bonsai na po yan. So as I was saying, yung mga malalaki na yun, pero hindi na, next year, pag nakaayos na tayo, bubunutin po natin yan at ilalagay po sa malalaking paso. Kasi gagamitin natin itong pwesto na to. Maglalagay po ako ng vinyl house. So malaki po yung gagawin ko dito para nakapix na po yung mga papaya natin, mangga, bayabas. So lalagyan ko rin po sila ng wood stove para pag winter hindi po magkakaroon ng problema dahil mas malamig po ang lugar na to kaysa sa pwesto ko. So again, marami po dito mga bonsai. Kung ibebenta ko yan, laking pera na po yan, pero mas gusto ko pong i-keep yung mga yan para sa akin.
So later on, i-house tour ko po kayo sa loob ng bahay once na maayos na po natin. Pero for the meanwhile, yung paligid lang muna ang ayusin ko. Magtatabas ako. And again, pag okay na, pwede nang ipakita yung loob. House tour po tayo. So ito pa po yung isang tumpok na mga bonsai. So again, ginagamit po yun sa landscaping. Ayun po yung lumang bahay. Napakaluwag po niyan sa loob. So, ito yung isang bodega, parking. Ito po, bodega din po baba nito. Tapos meron pang kwarto sa taas. Ganda ng tanawin dito guys. Oh. So just imagine every morning, paggising nyo, paglabas nyo ng bahay, pagsilip nyo dyan sa labas, yun ang bubungad sa inyo. Ika nga ni Asian Pacboy, wow! O, diba? Ay. So, as I was saying, mula dyan, dito bala kong lagyan kasi dito ng sarili kong pathway. Kasi meron kaming joint entrance doon ng kapitbahay ko sa may harapan. If ever lang, hindi ko sinasabi, ayoko ng confrontation. If ever lang magkaroon ng problema, gusto ko meron akong option. Kasi pag binilak niya yung entrance niya, kahit joint entrance kami doon, ako ang kawawa. So, bala ko ditong gumawa ng sarili kong entrance. So, dito gagawa ko ng gate, nakahoy, sliding. Tapos yan, babakuran ko para hindi makapasok yung mga hayop. Again, baboy damo at usa. Tapos tatambakan ko yan hanggang doon sa entrada ng bodega doon para yung mga ibababa ko, diretso na sa loob ng bodega. So ito yung gilid ng bahay. Pag tinignan mo kasi doon sa labas, alam mo maliit lang siya or sa taas. Pero actually maluwag. Ito yung may bubungon pa. Tapos ito malaki pa yung space. Hindi masyadong kita dahil sa mga halaman. Pero yun, ang luwag po niya, no? So, niisip ko, kung hindi doon sa kabila, dito, maglalagay ko ng mga upuan, table, tapos yung mga smoker ko, pang bar, mga grill, or gagawin pa mga grills, ilalagay ko dito, tapos gagawa ko ng pahingahan dito. Tapos maybe, dahil meron akong ubas na yung mahaba ang bunga, moon something, hindi, nail polish pa rin sa akin. Nail polish grapes yata ang tawag doon, yung mahaba. So, bala kong gumawa dito ng pagapangan, then papagapangan ko yung ubas ko dito. Then, dito kami magpapahinga, magba-barbecue pag may bisita. So, baka niyan guys. So, marami tayong plano sa bahay na to. Hindi pa kami actually sure na yung talagang totally dito titigil, pero weekends dito, pero ako usually siguro after work pupunta ako dito kasi nga may garden po tayo dito. Kaya ako mas malimit ako dito, pero as for my wife and my kids, baka weekdays lang sila pupunta dito. So meron ditong malaking puno ng persimmon. Ito. Loquat. Meron din dito loquat. Again, marami pa rin dito mga klase ng puno na pwede natin gawing bonsai. So, pag-iisipan natin kasi kung bubunutin sila or puputulin, lalo na't nagmamadali tayo na malagyan sila ng bakod. So, titingnan natin. Ito parang itong loquat, magiging problema ko to kung maglalagay ako ng bakod. Kasi nakasagabal. So most likely, mas maganda patuloy na lang siya. May dumating na sasakyan. May pumipiit. So, hindi ko naman doon papabain ito. Titignan ko may dumating kasing tao. So again, abangan nyo guys sa mga padating pa na video. Okay.
Okay guys, so sa kabilang property pala yun, maglalagay lang ng gas yung dumating na tao. So, again, nahanda ko lang yung grass cutter ko, tatabas na ako. Okay guys, so hapon na po. Hindi pa rin ako tapos sa pagtatabas. So pansamantala hanggang dito. Yun, nalinis ko na dun sa paligid ng mga bonsai doon na malalaki. Harapan ng bahay. Pati doon sa may bonsai doon. Dalawa kasi yung lugar ng mga bonsai. And pansamantala natira na lang from here hanggang dun sa may lindero. So, konti na lang yan. Pero, bukas naman, kailangan ko matabasan yung sa may dating taniman ng palay. So, 300 square meters yon plus this, konti na lang. So, bukas, kukuha ko ng tao para may tumulong sa akin sa pagtatabas. Kasi kailangan madali na to. Dami ko pang kailangan gawin sa bahay na to. So, pansamantala, ang kailangan ko munang gawin sa bahay na ito ay again yung 300 square meters doon na dating taniman ng palay. So, kailangan ko siyang tabasan, bungkalin, lagyan ng gamot, pampatay ng mga uod kasi may uod usually yung mga lupa dito. So, bago natin taniman yun, kailangan natin gamutin yung lupa para mamatay yung uod. Then papadaanan ng makina para mamatay yung mga damo. Tapos hayaan natin tumubo lang yon. Tapos papadaanan ulit ng makina. Then tutubo ulit. Papadaanan ulit ng makina. So ilang beses natin gagawin yon hanggang dumating ang March. So next year pa po ang gamit nun. So from now hanggang March, puro preparation lang po ang gagawin natin. Bungkal, baliktad ng lupa, gamot. Then, come February, lalagyan na natin ng mga patabayon, meaning yung mga compost, dumi ng hayop, para paggamit natin ng March, pagtanim natin ng patatas, mataba na po yung lupa. So, ang main focus natin for now, yung 300 square meters na tataniman ng patatas. Then, yung bahay dito, or yung bodega, actually, hindi yung mismong bahay. Kasi yung bahay okay naman. Yung loob ang kailangan nating ayusin. Marami tayong gagawin sa loob. Pero salin ko na yung grass cutter ko. Lagay ko na sa truck ko. Again, yung loob ng bahay, hindi muna tayo magpo-focus doon. So itong bodega, tsaka yung extended na room,
yun ang aayusin natin. Kasi, not sure kung nabanggit ko na, pero may tumutulo kasi dito sa may bubungan ng bahay. So, for the meanwhile, napagod ko muna itong phone. Okay, so yan, ganda ng background natin. So, for the meanwhile, again, ang focus natin dito sa bahay na to is yung bubungan, itong extension na to. Meron kasi dalawang lugar na tumutulo. So, kailangan ko muna siyang ayusin. Para mawala yung tulo kasi pag hindi ko nagawa yung tumutulo doon na lugar, maaaring masira yung kisame, then mas lalo pang lalaki yung sisira. So, masyadong madilim. Lipat nga tayo ng pwesto. Okay, so ilagay ko lang sa stand tong phone. Okay. So again, ito yung bahay. Yan. So ito, extension na po yan. So isang kwarto yan na pwedeng gawing opisina or isang extended na room. Baba niya ang bodega. Ayan. So ang purpose niyan dati, halimbawa yung mga nagtatanim dito or yung dating nakatira dito, pag nag-harvest sila ng palay, gulay, process nila yan sa baba. So maluwag yung loob niya. Ano yan? Isang bakante lang yung loob. Walang nakalagay. So may mga lamesa doon. Doon nila inaayos yung mga produce nila. Ito naman, isang bodega, taguan ng mga traktora o mga gamit nila. Ito, malaki po ito. So dito ko binabalak na magbaklas ng mga binabaklas kong gamit. Then dito ko rin ilalagay yung pambungkal ng lupa, dadalhin ko na dito after matabasan yun doon. Then mga welding machine ko or isang welding machine ko, dadalhin ko na rin dito para in case may kailangan ako i-welding. Tsaka isang generator, mas maganda na meron na pong gamit dito. Then again, kailangan muna natin ayusin tong, ang may diferensya po itong bubong nitong extended room. So dito, yung hagdanan na yan, pag-akit niyan, yung mismong pinaka-final step niya, yung tasa niya may butas. Tapos dito sa part na to, sa kabilang side, meron din. Kung pumasok ko sa taas, may tumutulo. So kailangan ko munang ayusin yon. So pag naayos yun, then again, yung kailangan kong bakuran yung 300 square meters na dating taniman ng palay, na pagtataniman ng patatas, kasi kung hindi ko lalagyan ng bakod yon, wire fence o yung mesh na bakal, kung hindi ko po lalagyan nun, once na magtanim na po tayo ng patatas, magdaratingan yung mga baboy na mo, bubungkalin po yan, mamamatay po yung mga tanim natin. So, kailangan ko mag-focus muna doon, yun ang unahin natin. Then again, yung bubungan dito, yung mga ayusin sa bahay, to follow na yon kasi ang kailangan ko muna maglabas ng pera, yun sa may ibabalik agad sa akin. Kasi kung yung bahay agad ang ayusin ko, maglalabas ng pera dyan, walang babalik po dyan. So kapag naglabas tayo ng pera, yung pangtanim ng vegetables natin, so kapag naglabas ako ng pera, pangtanim ng vegetables natin, babalik din po agad sa akin yon. So again, focus muna tayo sa mga gulay na babalik po sa atin. Then after nun, lalagyan ko na po ng bakod tong paligid na to. Then once na malagyan ko na ng bakod to, doon lang po ako mag-start ng garden dito sa paligid po ng bahay. Kasi again, may baboy damo. So hindi ko masyadong papahabain to. Tinabasan ko lang. Bukas nandito po ulit ako. So sana po nagustuhan niyo po ang pinahagi ko sa inyo. And abangan niyo po ang mga updates na darating dito. And kung magagawa niyo naman po, pakilike naman po ang video na to. Share sa mga kaibigan niyo. And subscribe na rin po sa channel ko. Yung mga damit po natin, nandiyan na po. Order lang po. Sabihin niyo yung gusto niyo size and color. Message niyo lang po ako. PM niyo ako para sa mga gusto. Ingat po tayo palagi.